بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa aming mga estudyante dito sa level 3 na kung saan pinag-aralan natin ang wikang Arabi at katulad na nasa inyong harapan ngayon, ang ismul isyara o yung gagamitin nating panturo sa bagay na kukunin natin ngayon ay ang tinatawag nating zalika. Okay? Zalika. So yung pagkakaiba ng zalika at saka hada ay yung zalika ay mas malayo siya ng kaunti. Okay? Mas malayo siya ng kaunti. At magagamit natin ito sa kung halimbawa meron tayong dalawang bagay sa harapan natin at yung isa ay medyo mas malayo siya. So, yung gagamitin natin sa una na mas malapit, hada. Okay? Samantalang doon sa mas malayo, yung gagamitin natin para sa kanya ay dhalika. Okay? So, yun po yung tamang paggamit ng salitang ito, ng dhalika. So, ibig sabihin, ginagamit ito sa mga bagay na na medyo mas malayo ng kaunti. So, yun po yung dhalika. Okay? So, inshallah, makukuha natin yung mga halimbawa nito, paano gamitin, ganyan, para inshallah mas maintindihan pa natin. So, ad-dars athani, ito na po yung pangalawang dars. Okay? Pangalawang pag-aaral natin. Yung unang nakuha natin, yung hada. Yung pangalawa naman ay dhalika. Okay? So, dito, ma dhalika. Okay? Ma dhalika. So, kung mapapansin ninyo, dhalika yung ginamit niya dito. Okay? Dhalika yung ginamit niya dito kasi mas malayo siya sa kaya ang ginagamit talaga para sa kanya ay dhalika, hindi hada. So, ibig sabihin, sa mga bagay na malapit, hada yung gagamitin. Pero kapag malayo na, dhalika. So, dito, ma dhalika. So, ang katumbas ng dhalika sa wikang Tagalog ay iyon. Okay? So, yung hada naman ito. Mas malapit siya. Yung dhalika naman iyon. So, ma dhalika. Dhalika najmun. Iyon ay between. Okay? Iyon ay between. So, dito, pangalawang halimbawa niya, hada masjidun wa dhalika baitun. So, tignan nyo, yung masjid, mas malapit siya. Yung susunod sa kanya, ang bahay, medyo mas malayo. So, yung pagbasa sa kanya, ganito. Hada masjidun, ito ay masjid. Wa dhalika baitun, at iyon ay bahay. Okay? Kasi yung sumunod sa kanya, bahay na. So, ang ginamit na sa kanya ay dhalika. Okay? Sunod na halimbawa, hada hisanun, wa dhalika himarun. Okay? Hada hisanun wa dhalika himarun. Ito ay kabayo at iyon ay asno. Himar, asno. Ito ay kabayo at iyon ay asno. So, dito, makikita ninyo, pwede ring papasok yung alif na sa pagtatanong. Okay? Sa pagtatanong, katulad ng nakuha natin nung sa hada, di ba? Katulad nung nakuha natin sa hada, pumasok din ang alif al-istifhamiyya na tinatawag. So dito rin, pwede rin ipasok yung alif dito sa dhalika bilang pagtatanong, paninigurado kung ito ba talaga yung
pagtatanong mo na kung yun ba talaga yung bagay na itinuturo mo. Okay? So, adhalika kalbun, iyon ba ay aso? Iyon ba ay aso? Siyempre, ang kasagutan ay ganun. Kung tama, naam. Kung mali naman ay la. So, ang tamang kasagutan dito ay la. Kasi hindi ito aso. Bagkus ito ay pusa. Okay? Adhalika kalbun, iyon ba ay aso? So, ang kasagutan, la. Dhalika kittun. Hindi. Iyon ay pusa. Okay? Sunod, ma dhalika. Tingnan nyo dito, ma dhalika. Yung ma, pumasok din sa bagay na dito sa dhalika. Yung ma al-istifhamiyya na ginamit natin dun sa ma dun sa hada, sa una, ay pwede rin siya na ipasok dito sa dhalika. So, ma dhalika, ano iyon? So, mas malayo siya na itinuturo mo. Dhalika sarirun. Iyon ay higaan. Iyon ay higaan. Sunod, man hadha wa man dhalika. Okay? Man hadha wa man dhalika. So, yung unang tinanong ay mas malapit, yung pangalawa na ay medyo mas malayo. So, man hadha wa man dhalika. So, ito ay nagtatanong. Ginamit ang man al-istifhamiyya. At sabi natin, yung man ay ginagamit lamang sa mga tao. So, hindi siya ginagamit sa mga bagay na walang buhay. Ganun din sa mga hayop. Sa tao lang siya ginagamit. Man hadha wa man dhalika. Okay? Kung gusto nating tanungin at ituro yung bagay na walang buhay o kaya ito ay hayop. So, ang gagamitin natin, ma dhalika. O kaya, ma hadha. O kaya, ma dhalika. Okay? So, kung tao naman, man ang gagamitin natin. Katulad ng ginawa natin sa sa hada. Okay? Parehas na parehas lang sila. Okay? So, ngayon dito, man hada wa man dhalika. Sino ito at sino iyon? So, dito, hada mudarrisun, ito ay teacher, wa dhalika imamun. At iyon ay imam. Imam sa pagdarasal. Yung naglilid sa pagdarasal. Okay? So, dito, ma dhalika. So, tignan nyo. Ang tinatanong kasi dito, walang buhay. Okay? Kaya ang ginamit, ma dhalika. Ano iyon? So, ang kasagutan, dhalika hajarun. Dhalika hajarun. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Yung sukkar, asukal, malapit lang siya. Kaya ang ginamit, hada. Wa dhalika, at iyon, yung sumunod sa kanya, yung mas malayo, kaya ang ginamit ay dhalika. Wa dhalika labanun. Okay? At iyon ay gatas. Okay? Ikra waktub. Okay? Ikra waktub. Basahin at isulat. So, basahin dapat ito at isulat. So, basahin natin. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Hada sukkarun wa dhalika labanun. Pangalawa, man dhalika? Man dhalika? Dhalika imamun. Dhalika imamun. Number 3, adhalika qittun? Adhalika qittun? La, dhalika kalbun. La, dhalika kalbun. Ma hadha? Ma hadha? Hadha hajarun. Hadha hajarun. Al-kalimat al-jadida, ibig sabihin ito yung mga bagong words sa Arabic. So, ito yung nakuha nating bagong words sa Arabic. So, imam, yung katulad ng imam sa pagdarasal. Hajarun, ibig sabihin nito bato. Sukkarun, ibig sabihin nito ay asukal. Labanon, ibig sabihin nito ay gatas. Okay?
Ibig sabihin nito ay gatas. So, yun po yung pangkabuuan na nakuha natin sa dito sa dalika. Okay? So, inuulit natin yung dalika, ginagamit siya sa medyo mas malayong kapag mayroon tayong tinuturo na mas malayo siya, yun ang ginagamit, dalika. At yung katulad ng mga pumasok na pagtatanong, katulad ng ma, ganun din yung man, ganun din yung alif, alistifhamia, pumapasok din dito sa dalika. So, ganun din. Kung ano yung in-apply natin nung napag-aralan natin sa hada, ay i-apply din natin sa dalika. Okay? So, naway, yun po ay naging malinaw po sa inyo mga kapatid. At karagdagan dito, kukunin po natin yung ad-dars at-thalith. Okay? Yung pangatlong, para po mas mabilis inshallah na matapos tayo sa pag-aaral. At inshallah kung may mga katanungan lang kayo mga kapatid ay pwede naman kayong sa akin i-chat nyo ako sa private at pwede nyo itanong doon yung mga hindi ninyo naintindihan dito sa pag-aaral natin, okay? Para inshallah makita ko rin na kayo ay naunawaan nyo. Bayton, okay? So, ad-dars at-thalith, ito yung pangatlong pag-aaral. So, ito yung pag pumasok yung tinatawag nating alif lam. Okay? Yung alif lam, pag pumasok sa ism na tinatawag sa mga bagay na pangalan. So, ano yung pahiwatig niya? Okay? Ano yung pahiwatig niya? So, kapag pumasok kasi ang alif lam sa pangalan, ang nagiging yung bagay na walang alif lam, yung pangalan na walang alif lam, na hindi natin alam kung ano itong bagay na ito. Okay? Hindi batid kung alin dito. Okay? Yung bagay na ito. Kapag pumasok yung alif lam sa kanya, nagiging batid siya. Okay? Ibig sabihin, nakikilala natin talaga kung ano yung bagay na yun. Okay? Kilala natin kung ano talaga yung bagay na yun. Kung wala siyang alif lam, tinatawag siyang nakira. Kung may alif lam naman siya, tinatawag siyang ma'rifah. Halimbawa ito, bayton. Itong bayton, ito ay nakira. So itong bayton na ito, hindi natin tukoy kung kaninong bahay, aling bahay. Okay? Samantalang kapag may alif lam na siya, ito alif lam albayto, tukoy na natin kung ano yung bahay na ito. Kilala natin kung ano yung bahay na ito. So ito po yung pagkakaiba nila kung siya ay walang alif lam at ito ay may alif lam. Okay? So sana yun po ay naging malinaw sa inyo. So ulitin ko, kapag wala siyang alif lam, itong pangalan ay hindi natin siya tukoy. Samantalang kapag may alif lam naman siya ay tukoy natin kung ano yung bagay na ito. So halimbawa, sasabihin ko sa wikang Arabic na nakakita ako ng bahay. Ibig sabihin, nakakita ako ng bahay na hindi tukoy yung bahay. So ang gagamitin ko ay hindi ko ipapasok dito yung alif lam. So sasabihin ko ra'aytu baitan. Okay? Ra'aytu baitan. So nakakita ako ng bahay. So yung bahay na yon hindi tukoy, hindi ko kilala kung sino yung may bahay na yon, may-ari ng bahay. Okay? Pero kapag halimbawa, sasabihin ko, nakita ko yung bahay ko, halimbawa, kilala ko yung bahay. Kaya bahay ng kaibigan ko, kilala ko yung bahay. So, ang gagamitin ko ay ipapasok ko yung alif lam. So, sasabihin ko, ra'aytul baita. Ra'aytul baita. Okay? Ra'aytu al-baita. Ra'aytu al-baita. Nakita ko yung bahay. So, yung bahay na yon tukoy. Alam ko kung kaninong bahay. Ngayon, pangalawang halimbawa dito, kalamun. Okay? Kalamun. So, yung kalamun dito, nakira siya.
hindi siya tukoy. Samantalang kapag may alif lam siya, al-qalamu, ibig sabihin yung ballpen na ito ay tukoy. Ah, alam ko kung kanino itong ballpen na ito. Okay? So, ganun din yung kitab. Kapag nakira siya, hindi siya tukoy kung anong libro, no? Ilang libro, okay? Anong libro ito, kaninong libro. So, kapag pinasukan siya ng al-kitab, nagiging tukoy siya kung anong libro ito. Okay? Ganun din, jamalun. Okay? Jamalun, al-jamalu. So, ibig sabihin, camel na hindi tukoy, kung kanino, nakakita ako halimbawa ng camel, ra'aytu jamalan, at kung tukoy mo naman kung ano yung camel na yun na nakita mo, yung babanggitin mo, ra'aytu al-jamala. Ipapasok mo doon yung alif lam. Okay? So dito, dapat din natin maintindihan na kapag pumasok ang alif lam ay nawawala po ang tanwin dito sa huli. Okay? Kailangan tanggalin natin yung tanwin dito sa huli. So, ang tanwin at saka alif lam ay magkasangga po yan. Hindi po sila pwedeng magsama. Okay? Tanwin at saka alif lam, tandaan po ninyo, hindi po siya pwedeng magsama. So, kapag tinanggal natin ang alif lam, diyan po pumapasok ang tanwin. Okay? Kapag ipinasok po natin ang alif lam, naaalis po ang tanwin. So, naway yun po ay naging malinaw sa inyo. So, halimbawa dito, al-qalamu maksurun. Okay? Al-qalamu maksurun. Ang ballpen ay putol. Okay? Ang ballpen ay putol. So, ibig sabihin dito, pumasok yung alif lam, ibig sabihin kilala natin kung ano yung tukoy, kung ano yung ballpen na ito. Okay? Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ang pintuan ay bukas. Ang pintuan ay bukas. Al-waladu jalisun. Ang bata ay nakaupo. Ang bata ay nakaupo. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Ang teacher ay nakatayo. Ang teacher ay nakatayo. Okay? So, kunin po natin itong 1 to 10 na yan. Inshallah. At kikilalanin po natin yung mga alif lam. Okay? Number 1. Al-kitabu jadidun. Ang libro ay bago. Wal qalamu qadimun. At ang ballpen ay bago. Ang libro ay bago. At ang ballpen ay hindi bago. Okay? Hindi siya bago. Number 2, al-himaru sagirun wal hisanu kabirun. Ang asno ay maliit, wal hisanu kabirun, at ang kabayo ay malaki. Number 3, al-kursiyu maksurun. Okay? Al-kursiyu maksurun. Ang upuan ay putol. Okay? Ang upuan ay putol siya. Ibig sabihin, sira ang upuan. Number 4, al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Okay? Al-mindilu wasikhun. Okay? Yung tissue kaya pamunas ay marumi. Okay? Marumi. Number 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ang tubig ay malamig. Ang tubig ay malamig. Number 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Ang buwan ay maganda. Number 7, al-baytu karibun. Al-baytu karibun. Ang bahay ay malapit. Wal masjidu ba'idun. Ang masjid ay malayo. Ang masjid ay malayo. Number 8, al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-hajar, ang bato ay mabigat. Walwaraku, at ang dahon ay magaan. Okay? At ang dahon ay magaan. Number 9, al-labanu harun. Al-labanu harun. Ang gatas ay mainit.
Number 10, al-qamisu nadifun. Al-qamisu nadifun. Ang damit ay malinis. So, kung makikita po ninyo dito, yung halimbawa ito ng mayroong alif lam katulad ng al-kitab, okay, wal kalam, ito may mga alif lam, al-himar, al-hisan, may mga alif lam yan, al-kursi, al-mindil, al-ma, al-qamar, al-bait, al-masjid, al-hajar, al-warak, al-laban, al-qamis. So ito pong lahat ay mga pangalan na pinasukan siya ng alif lam, at sabi natin kapag pinasukan siya ng alif lam ay nagiging ma'rifa siya, na ibig sabihin tukoy natin kung ano yung bagay na yun na pinag-uusapan natin, no? Tukoy natin kung ano yung bagay na yun na pinag-uusapan natin. So, okay. So dito mga kapatid, meron kayong tamarin, meron kayong maikling pagsusulit dito. Okay? So, itong pagsusulit na ito ay kayo po yung sasagot sa mga bagay na ito. Itong number 1 dito, ikra waktub ma'adab fi awakhir kalimat. Ibig sabihin, halimbawa dito, masjidun. So, isusulat po ninyo itong masjidun. Okay? Na mayroon siyang tanwin dito. At pag mayroon siyang alif lam naman, paano siya isulat? So, sabi natin, kapag pumasok ang alif lam, nawawala yung tanwin. Okay? So, ang pagbasa dito, al-masjidu. So, dito, masjidun, nandyan yung tanwin. At dito naman, al-masjidu, nawala yung tanwin. So, nandito yung tanwin sa una, kasi nakira siya. Doon naman sa pangalawa, nawala yung tanwin kasi ma'arifa siya. Nandun yung alif lam niya. Okay? Nandun yung alif lam niya. So, ganun po yung gagawin ninyo dito sa mga susunod, yung alma, maon. So, paano nyo siya isulat? Okay? Paano nyo siya isulat? So, ang ano dito, itong huling letra, kung paano nyo siya isulat yung vowel niya dito, yung patinig niya. Okay? So, dito, sabi natin, yung patinig niya ay tanwin na dhamma. Okay? Kaya, masjidun. Dito naman, dhamma lang siya. Al-masjidu. So, ganun po yung gagawin ninyo dito sa mga susunod na mga salita na ito. Okay? So, ito po yung gagawin ninyo. Kahit itong tamarin na ito sa una lang. Itong number 1 lang. Okay? Dito sa susunod ay inshallah, hindi nyo na kailangan sagutan yan, inshallah. Kasi nakuha din natin doon sa una. Okay? Nakuha natin doon siya sa una. So, itong una, ang gagawin ninyo, at saka itong pangatlo. Okay? So, dito sa pangatlo, ilalagay nyo dito yung tamang salita na nandito sa ibaba. Okay? Itong jamil, wasikhun, maftuhun, harun, thaqilun, khafifun. So, nabanggit natin ito sa unang pagbasa natin sa itaas, na kung saan nabanggit din natin kung ano yung mga meaning niya. Okay? Kung ano yung mga meaning niya. So, yung jamil, ang ibig sabihin ng jamil ay maganda. Wasikhun, jamil, maganda o kaya gwapo. Wasikhun, madumi. Maftuhun, bukas. Ang harun, mainit. Yung thaqilun, mabigat. Yung khafifun, magaan. Okay? So, sinabi ko na po sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng mga salitang ito. So, kayo na po yung bahalang maglalagay dito. Okay? Sa mga blanco dyan sa ibaba. So, inuulit ko, ang gagawin ninyo itong number 1 at saka yung number 3. Okay? Number 1 at number 3. So, isulat ninyo sa papel. Okay? Isulat ninyo sa papel at i-send nyo sa akin sa aking WhatsApp. Okay? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.